Mga kapasyon, magandang araw. Huwag haluing manood, pag-subscribe sa aking YouTube channel. At linggo-linggo po'y mabibigay ako ng dagdag kaalaman para sa ating, especially sa ating mga backyard racers na gusto matuto, gusto maragdagan yung kaalaman sa pagmamanok. Maraming salamat. Kita-kits tayo, mga kapasyon. Magandang araw ulit mga kapasyon. Ito, karugtong ng ating pinag-uusapan nung nakaraan. So ngayon, itong segment ng IEFM na to, laking tulong to. Kasi usually, karamihan ng ating mga handler, pag minsan, mga manok na nanalo, sayang, nadidiscuss siya kasi hindi binibigyan ng pansin. After nanalo yung manok natin, kung tingin natin na kaya pang isalba, na pwede pang magamit, either kung sakasaling may gustong humingi, gawin ng broodcock, or nakita mo, pwede siyang gagawing broodcock dahil magandang lahi. Depende na sa atin yan. Depende po sa ating mga manok kung gaano kalubha ang sugat. No? Kung severe na masyado, yung mga tinamaan sa bituka, tinamaan sa loob, sa atin yan, pray na lang tayo na mabuhay pa sila. Dahil pag may mga sugat yung butsi, yung sugat sa batikulon, may sugat sa may sa may bituka, or any internal organs, napaka-delikado yan sa part ng manok. Mga 50-50 ang pag-asa natin na mabuhay sila, no? So, sa mga severe na cases na nasa farm na sila, sa mga severe na cases, ginagawa namin, check natin yung magandang pagkagamot, no? Una, nabigyan ng Romoxtil tablet yan doon sa cockpit mismo. Pagdating sa farm, itutuloy po natin yan. Sa mga manok na talagang malubha, severe cases, yung tama nila, no? Yung sugat nila. Ang ginagawa po namin yan, hindi pinapakain, hindi pinapainom ng tubig, 2 to 3 days. No? Kasi kung pakainin niyo sila, painumin niyo sila, nangyayari yan parang mabilis ang infection, no? Tapos mabilis magdurgo yung mga sugat nila. Hindi mo na pa napakain, 2 to 3 days sila. After 3 days, pwede na magbigay ng saging. No? Kasi malalaman natin yan kung mabuhay sila within 2 to 3 days. Pag buhay pa yung manok natin, meaning ito, may chance to na mabuhay pa. No? So, ginagawa namin, pinakain na namin ang saging. Usually, ang ginagawa ko sa mga sobrang malubha na sugat, nagtuturok na ako ng Bactarid. Tandaan nyo nagtuturok ako ng Bactarid 0.5. 0.5 ml, 3 days yan straight. Sa mga hindi masyadong malubha ang sugat, ang binibigay ko na lang dyan is yung Romoxtil tablet. No? Dalawa, sa malubha, inject na ako. Hindi na ako nagdadalawang isip pa. Inject ako, pero yung mga sugat ay mga daplis-daplis lang na kayang gamutin naman ng Romoxtil tablet. Yun na lang ang ibibigay ko sa kanila. No? So, sa mga severe cases na may sugat, sabi ko nga, after 3 days, pakain ng saging. After mga 3 days na pwede silang kumain ng saging, pagka 4 or 5 days na medyo okay na sila, nakita mong talagang mabubuhay sila, nagpapakain ako sa kanila ng wheat feeding ng platinum. Platinum lang, binasa ko, pinakain sa kanila. Hanggang okay na. Ang ginagawa ko, dahil may loss of blood, nagbibigay din ako ng Bixan XP. Either kung severe cases, inject ng Bactarid, tapos nag-i-inject din ako ng Bixan XP. No? Sa mga hindi masyadong malubha ang sugat, nagbibigay ako ng Romoxtil tablet, tapos nag-i-inject ako ng tawag nito ng Bixan XP. Yun ang mga ginagawa ko doon sa farm. Dapat mayroon tayong post-battle care management. Importante yan. Kasi kawawa yung manok natin na nilaban. No? Sa mga konti lang sugat or sa mga walang sugat, ang ginawa ko niyan, balik cord yan. No? Balik cord agad. Tapos,
pakainin ko ng regular feeding nila. Kung pwede po bang gamitin para sa sunod na derby, balik agad doon sa conditioning feed na binigay natin. Pero sa mga talagang may sugat, ang gagawin ko ay palugunin ko na lang yan. No? After 1 week na medyo naka-recover na sila, balik ko, pakainin ko sila ng Enerton. No? Kasi ang mangyayari yan, palugunin ko na yan pag mga ganyan. Sa mga araw-araw na gagawin natin, sa mga sugat ng manok, dapat kung pwede, nilinisin lagi. Tapos pupunasan natin ng agua oxinada or yung mga betadine, no, para malinis. Tapos yun nga, yung pagbigyan natin ng gamot. Sa mga tablitas, no, sa tablitas like Romoxil tablet, ang pagbigay ko ng tablet sa kanila is straight 7 days. Sa mga malubhang cases naman, nag-inject ako ng Bacterid 0.5 straight 5 days. No? Ngayon lang ang sistema na ginawa ko. Then sa mga okay na manok, pwede na nating ibalik sa cord. Pero sabi ko, yung pwede pang gamitin, pwede pa kainin ng conditioning ng platinum sa kidlat conditioner. Pero yung sa tingin mo, medyo, lalo na yung mga may putol na mga pakpak, kung ang ginawa ko niyan, pinalugon ko na lang para magamit sa sunod na taon. So yun po mga kapasyon, isa na namang segment ng ating IFM. I hope maraming natutunan kayo sa araw na to. Maraming salamat po.